alas 6:59 ng umaga, Philippines Standard Time sa magpapatuloy ng ating mga balita. Umagang balita sa Kings Radio. Nagbabala ngayon mga kababayan ang Philippine Space Agency o PhilSA sa publiko sa posibilidad na pagbagsak ng libre ng Long March 4B rocket ng China sa karagdaga o karagatang sakop ng Pilipinas. Inilunsad ng China ang naturang rocket mula sa Shanxing Satellite Launch Center sa Liangshanyi sa Autonomous Prefecture, Sichuan. Ayon sa PhilSA, maaaring bumagsak ang naturang rocket sa natukoy na drop zones na nasa 243 nautical miles mula sa Philippine Rise na nasa silangang bahagi ng northern coastline ng Dinapigi, Isabela at 318 mula naman sa Panay Island, southwest ng Catanduanes, kaya't pinag-iingat ang mga naglalayag na mga barko, bangka at mga sasakyang panghimpapawid sa nasabing mga drop zone dahil sa banta ng pagbagsak ng libre. Inimok naman ng PhilSA ang publiko na ipaalam sa mga lokal na otoridad kapag may namatang kahinanalang libre ng rocket. Sa inisyong memorandum naman ng NDRRMC, inabisuhan nito ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources, National Mapping and Resource Information Authority na ikinukonsidera ang pagpapatupad ng pansamantalang restrictions sa naturang mga drop zone. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang pambansa, mananagot ang dapat managot. Ito ang naging pagtitiyak ni Senador Sherwin Gatchalian matapos tuluyang mahuli ang nasibak na si Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Indonesia. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na ngayong nahuli na ang dating alkalde, dapat nitong managot sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ilan nga rito ay ang human trafficking, money laundering, co-warranto, paglabag sa utos ng Senado at iba pa. Ayon sa mambabatas, pagkatapos ma-process sa sigo ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration, dapat nito madala sa Senado. Aniya, Senado lang ang may outstanding arrest order laban sa kanya. Dapat na rin umanong aminin ng alkalde kung sino-sino pa ang mga kasama nito sa criminal activities. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, record high na naman ang sovereign debt ng Pilipinas as of July 30, 2024 habang nagpapatuloy rin ang pag-utang ng gobyerno ng Pilipinas para punduhan ang budget nito para sa mga programa at proyekto. Ito'y batay sa inilabas na datos ng Bureau of the Treasury. Ayon sa ahinsya, lumubo na ito sa 15.689 trilyong piso na katumbas ng 1.3% na pagtaas mula sa 15,483 na outstanding debt nang naitala noong katapusan ng Hunyo sa parehong taon. Paliwanag nito na ang 206.49 billion na month-on-month na pagtaas ng utang ng bansa ay dahil na rin sa net issuance ng panloob at panlabas ng utang. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, ang patuloy ang pagtaas ng inflation ay ang dahilan kung bakit tumataas ang paggasta ng gobyerno. Maliban dito ay mataas rin ang interest rate habang bahagyang humina ang palitan ng piso mula noong 2022 dahilan para tumaas naman ang halaga ng pambabayad sa utang. Unang isinabi ni Finance Secretary Rap Recto na maaari pang lumubo ang utang ng Pilipinas sa 20 trilyong piso sa pagtatapos ng termino ni PBBM sa 2028. Naniniwala ang kalihim na ang paglago sa ekonomiya ng bansa ay mas hihigit pa sa kabuang halaga ng utang ng pamahalaan. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang pambansa, plano ngayon ng Commission on Election o COMELEC na palawigin ang sakop ng automatic gun ban exemptions para sa 2025 national at local elections. Sinabi ni COMELEC Chairman Juris Garcia na nais nilang isama ang ibang mga government officials sa automatic exemptions. Maaari nilang isama ang mga sheriff ng korte mula sa mababa hanggang sa Korte Suprema. Ang nasabing panukala ay pag-aaralan muna ng mga election board at maaaring agad na maaprubahan. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, oras ganap ng alas 7:03 ng umaga, Philippines Standard Time. Dumako na tayo sa mga nakalat na balita at mga kasamang Kings Radio Reporter sa buong kapuluan ng Mindanao mga kabayan sa atin naman. Balitang Mindanao. Sa ating balitang Mindanao mga kabayan, paghanap kay Kibuloy matatapos na raw ayon sa Pro 11 Chief Torre. Detalye mula kay Edgar Cabanyong. Balitang Mindanao. Ito ngayon ni Police Regional Office Davao Region Chief
Police Brigadier General Nicolas Torre III na malapit na matapos ang paghanap ni Pastor Apollo Kibuloy at iba pang kapwa nito na akusado. Ayon kay Torre, patuloy na lumiliit ang ginagalawan ng nagtatagong pastor dahil dilibot na nila ang ibang bahagi ng Kingdom of Jesus Christ compound na batid na umabot na sa 30 hektarya ang lugar. Kaya hindi madaling mahanap ang sinumang magtatago at masilbihan ng warrant of arrest. Isa pa umano sa nagpabagal sa paghahanap ng hindi lubos ang kooperasyon ng mga membro na ang samahan ng unang araw ng kanilang pagtungo sa lugar. Gayunpaman, hindi pa masabi ni Torre kung kailan matatapos ang kanilang paggalugad sa lugar na pinaniniwalaan kinaroroonan ng Kibuloy. Sa panig naman ng QGC, nanindigan na si Atty. Israelito Sorion na wala roon ng pastor. Maging si Vice President Sara Duterte ay nagsasabing malabo ang presensya ng QGC leader sa loob ng compound. Yan ang report, Gar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balitang Mindanao. Samantala mga kabayan, sa dagdag na Balitang Mindanao, suspected Mpox o monkeypox case sa Rehiyon 12. Minomonitor na ngayon. Alamin natin ang detalye sa report ni Maricel Bayuna. Minomonitor ng health authorities sa Southern Region ang suspected case ng Mpox o monkeypox na manoy may nawaan ng kadalawa katao. Sinabi ni Dr. Aristides Concepcion Tan, Director ng Department of Health o DOH-12, ang suspected case ay ang pagkahawa ng dalawa katao na residente umano ng Cotabato Province. Ang dalawa ay nakaramdam ng lagnat, vesicular rashes at body weakness sa loob nilang linggo. Gumagawa na ang Municipal Health Officer sa mga munisipalidad sa rehiyon ng close monitoring sa sitwasyon ng dalawa. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat sa rehiyon at hindi malagay sa alanganin ang kalusugan ng mga residente. Ipinadala na nila ang kailang nakolektang sample sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para sa confirmatory test at para malaman ang resulta sa kalagayan ng dalawa. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio Balitang Mindanao. Balitang Mindanao, inyo napakinggan at ito sa ating mga kampay ng EJ Pure Iron Tablet. EJ Pure Iron Tablet, pang patanggal po mga kampay ng mga medyo may manghang sa naamoy ng bakal ng ating mga iniinom. Available po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. Balitang Mindanao. At yan, dumako naman tayo sa ating naman balitang Ibayong Dagat, mga kabayan. Balitang Ibayong Dagat. Sa ating pong balitang Ibayong Dagat, kinasuhan ng Amerika ang bagong Hamas leader na si Yahya Sinwar at iba pang prominenteng personalidad ng grupo kaugnay sa dead attack sa Israel noong October 7 ng nakalipas na taon na kumitil na 1,200 katao. Ayon sa US Justice Department na indek ang 6 na miyembro ng Hamas sa 7 bilang ng criminal complaint, kabilang ang pagpatay sa mamamayan ng US, conspiracy to finance terrorism at use of weapons of mass destruction. Sa clown ng criminal complaint ang ilang dekada na umanong mga pag-atake ng Hamas, gayon din ang sorpresang pag-atake sa southern Israel halos ang taon na ang nakakalipas. Ito naman ang unhakbang ng US law enforcement para mapanagot ang mga ringle leaders ng October 7 attack. Bagamat 3 mula sa pinangalanan sa indictment ay patay na at ang bagong Hamas leader ay pininiwalang nagtatago sa mga tunnel sa ilalim ng Gaza. Ang ibang Hamas leaders na kinasuhan ay ang pumanaw na si dating Hamas leader Ismail Haniyeh, Hamas Arm Wing Deputy Leader na si Marwan Isa, Khalid Marshall na nanguna sa grupo sa labas ng Gaza at West Bank, kasama din sina Mohammed Dif at Ali Baraka. Sina Haniyeh, Isa at Dif ay napaulat na napatay sa nakalipas na mga buwan sa pag-atake na isinisisi sa Israel. Sakali namang makonvict ang naturang mga miyembro ng Hamas, kabilang ang kanilang leader na si Sinwar, maharap ang grupo sa parusang habang buhay na pagkakulong o death sentence. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang Ibayong Dagat, nasa 51 katao ang nasawi sa missile strike ng Russia na tumama sa lungsod ng Poltava sa central Ukraine. Natamaan dito ang Military Communications Institute at kalapit na paggamutan kung saan kabilang sa nasawi ay mga sundalo at mahigit 200 naman ang sugatan. Hindi nakapagtago pa ang mga tao sa lugar matapos ang pagtunog ng air raid alarm, kaya sila nasawi. Tiniyak naman ni President Volodymyr Zelensky na kanyang pagbabayarin ang Russia sa ginawa niyang ito. Muling nanawagan ito sa mga kalyadong bansa na dagdagan ang mga air defense para sa pagprotekta sa kanilang bansa. Balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat, hindi na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng SED Marketing, ang tagagawa po mga kabayan ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule.
Mabibili po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Gawa po Tatak Said Marketing. At yan pong ating balitang Ibayong Daga. At dumako naman tayo mga kampay ngayon sa atin naman pong balitang pampalakasan. Sa ating pong sports ngayon. Ngayon. Sa sports natin mga kabayan, ngayong umaga po ng Huwebes. Ngayon. Abay, Barangay Libra, pinataob ang NLEX sa score na 119-91. Alamin natin sports mula kay Edgar. Ngayon. Kabanyog. Gar, balita mo. Sports. Ngayon. So may technical problem sa report ni Edgar Cabanyog sa sports. Samantala, pinatunay ng backcourt ng Barangay Libra ang kanilang galing matapos silang talunin ang kupunan ng NLEX sa laban nila. Matapos ang pagkatalo ng kupunan sa Blackwater noong Biyernes, bumawi ang mga ito at kasalukuyang 2-2 na ang standing nila ngayon. Nagpakitang gilas naman si Stephen Holt na mayroon agad na 12 points sa first half na sinabay naman ni Scotty Thompson, Maverick Ahanhisi at Justin Brownlee. Samantala, kinuha ni Rocky RJ Abarientos ang spotlight sa second half na sila natila veterano na sa paglalaro. Nagtuloy-tuloy hanggang fourth quarter na isang tuluyang nagpapanalo sa kupunan. Sa huli, ninaig si Stephen Holt bilang best player of the game na may 26 points at 11 rebounds at 6 assists. Sports. Ngayon. At yan po ang sports. Balitang sports yung napakinggan natin sa ating mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Sa syrup para po sa mga chikiting, sa Mega para po sa may edad-edad na konti. Pampalakas ng kanilang katawan, pampalakas ng ilang immune system, booster at of course, pampatangkad. Kaya Grotol Mega at Grotol Syrup. Pabibili sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Sports. Ngayon. At lumako naman tayo mga kabayan sa atin namang Showbiz. Ngayon. Samantala mga kabayan, para sa ating balitang showbiz, Arlene Mulak masayang ibinahagi ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Alamin natin ang balitang showbiz mula kay Marcel Bayuna. Masayang ibinahagi ng aktres sa Arlene Mulak ang pagtatapos nito sa kolehiyo sa edad na 55. Sa social media account na aktres ay nagpost ito ng larawan na kuha mula sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Isinagawa ang graduation rites sa Philippine International Convention Center o PICC at siya ay nagtapos sa degree ng Bachelor of Arts in Communication mula sa Philippine Women University. Sinabi nito na huminto sa third year college para bigyan daan ng kanyang showbiz career at ang pamilya nito. Kasabay din ito sa pinasalamatan niya ang kanyang mga professor at mga kaklase sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program dahil sa pagtitiwala sa kanyang kakayahan at abilidad. Bumuhos naman ang pagbati mula sa kasama niya sa showbiz industry. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Ngayon.